Ito pala yung gagamitin ko materials para dun sa ginagawa ko malaking isda. So ito yung gagawin ko na kanyang bunganga. So ayan, nanguha lang pala ako dito sa may gilid-gilid ng area ni ante. So ito pala yung naisipan ko dahil napakaganda ito mga boss. Ito din yung ginagamit ko noon pag gumagawa ko ng lampshade. Ito yung ginagawa ko na pang takip. At saka malaki din yung pakinabang talaga nitong balat ng nyog. Kailangan mo lang talaga dito ng diskarte para makagawa ng mga art design. Tulad ng gagawin ko na malaking isda. So ito pala yung diskarte ko dito na para ma-form ko talaga yung bunganga niya na magmukhang bunganga talaga siya ng isda. So ito yung naisipan ko dito. Para hindi na maging tunay yung mukha nitong aking ginagawa na isda. Charot lang. Hindi ko na pala na-videoan yung paglagay ko ng kanyang kaliskis dahil parehas lang din na proseso doon sa mga nauna kong video na paglagay ng kaliskis at saka yung paggawa ko ng kanyang kaliskis. Napaka-challenging lang din pala nitong gawin mga boss itong malaking isda gamit ang materials na nanggaling sa nyog. Pang-apat na araw na pala ito na ginagawa ko. So napaka-challenging lang din talaga dahil kung mag-iisip ka pa talaga ng idea talaga kung paano mo siya gawin, kung paano mo masolusyonan yung mga parte ng isda, kung paano mo siya gawin na tulad nitong bunganga. So ayan mga boss, napaisip talaga ako nito kung ano yung gagamitin ko dito para maging mukhang bunganga na talaga siya ng isda na tilapia. Ito lang talaga yung pinakamahirap pag nag-umpisa ka pa lang dito at saka first time mo talagang gumagawa ng tulad nitong ginagawa ko na malaking isda. Pero sa pangalawang gawa ko nito mga boss, napakadali na lang dahil siyempre may idea na talaga ako kung paano ko gawa ng paraan para makabuo ng malaking isda. Nilagay ko na pala itong aking ginawa na kanyang bunganga. Tinahi ko lang din ito gamit ang nylon para mas matibay talaga siya. So ganito lang yung paglagay ko ng kanyang bunganga. So ayan lang yung proseso ko dyan. At saka nagluto na rin ako dito ng pato dahil naatasan ako ng aking best friend na ako daw magluto ng pato dahil tuwing umuwi siya dito, gusto niya talaga matikman yung luto ko na pato na ginataan. Pagkatapos ko din palang maluto yung pato, so ito naman yung aking ginawa. At saka ginawa ko kanina mga boss, tinahi ko na din yung kanyang mga kaliskis para makakumpleto ko na din siya. Para pag matapos ko na itong kanyang bunganga, ang gagawin ko naman yung mga palikpik niya, mata, para matapos ko na din ito mga boss, para mapakita ko na din sa inyo yung resulta nito. Ito pala yung inuna ko dito yung kanyang bunganga bago yung kanyang palikpik para mas maporma ko na talaga yung kanyang bunga para maging kamukha niya na talaga yung tilapia para hindi na maging mukhang tuna. Nilagyan ko na siya ng bunganga mga boss dahil excited din ako na makita yung kanyang bunganga. So mga boss, para hindi na siya maging mukhang tawag dyan, tuna. So ganyan yung forma niya mga boss oh. Yan, lalagyan ko pa siya ng ganito. Ganyan na side nyo. Yan, para maganyan siya oh. Yan. Ganyan yung forma niya. O tatayin din siya at saka dito sa taas niya oh. Ganyan mga boss oh. Ganyan siya mga boss. Yan yung forma niya. So kaya alam ko excited na kayo mga boss. Ako excited na rin mga boss, pero ito lang yung nakaya ko ngayong araw. Dahil napakahirap din mga boss. Bali ito, dito sa kabila niya natapos na ito na kanyang kaliskis. Dito na lang na part niya oh. Parang karpa na yung mukha niya mga boss. Pero mga boss, gagawin talaga natin itong tilapia. Ang mukha niya mukhang tilapia. At saka buntot na lang. Bukas siguradong matatapos na ito. At saka gagawa pa ako ng isa nito mga boss. Balik kalahati lang siya. At saka lotus design gamit din itong kung tawagin sa amin suwak. Ayan mga boss, hanggang dito na lang muna ang aking paggawa. Bali bukas mga boss, makikita niyo talaga yung resulta nito. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood.